Okay, start. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kababayan kong Pilipino. Tunay na Pilipino, may pakialam sa usaping bayan, sa usaping politika, nakakaunawa sa mga pangyayari sa ating bansa ngayon na palubog na po ang ating ekonomiya. At magandang gabi rin sa ating mga kababayan na mga OFW sa amang kayong panig ng mundo naroroon, sa amang kayo dinala ng kanya-kanya nating kapalaran, sa amang panig sa mundong ito. Magandang gabi, umaga, tanghali, hapon sa inyo pong lahat, mga kababayan kong magigiting, mga bayaning OFWs. So ito na nga mga kababayan, ang ating pag-usapan ngayon ay patungkol nga dito sa nalalapit na pagtutuos ng ating bayan. Marahil magtataka kayo kung bakit halos araw-araw tayo sinasabi na ang ating bayan, ating mga kapwa Pilipino, mahirap na nga, lalo pang humihirap. Katulad ng KOGC, Kingdom of Jesus Christ, ni Pastor Apollo C. Kibuloy, na hindi pa rin nila tinatantanan hanggang ngayon. Ilang buwan na, I think, kung hindi ako nagkakamali, may isang buwan nang lumilipas mula nung June 10 ng kanilang panggigipit, pagyuyurak, pangbababoy, pang-alipusta sa kanilang sa ating mga kababayan, mga Pilipino sa loob ng KOGC. Sapagkat nga ay hanggang ngayon, patuloy pa rin nilang ginigipit ito at patuloy pa rin nilang niyuyurakan ang kanilang karapatan bilang tao. Lagi nating sinasabi, tayong mga kababayan, mga Pilipino, lagi nating sinasabi, ano ba ang kasalanan na nagawa ni Pastor Kibuloy at ng kanilang mga membro na bakit pinapatulan ninyo at niyuyurakan ninyo ang kanilang karapatan? Parati nating tinatanong sa Presidente sa pamagitan ng ating mga pagbablog. Tinatanong natin sa kanya, ano ba ang kalagayan ni Pastor Kibuloy? Siya ba ay banta ng seguridad ng bansa? At ang kanyang mga kasamahan, mga ministro niya, sila ba ay banta ng seguridad ng bansa? Bakit lagi niyong pinag-initan? Bakit tila bagang wala na silang karapatan na umapak ng lupa? Tila bagang wala na silang karapatan para mabuhay pa sa mundong ito? Sapagkat ang ginagawa ninyo sa kanila, mapahanggang ngayon, nandoon pa rin daw kayo sa harap ng kanilang sentral at pag may ini-interview yung tao ng mga pulis na nagbabantay doon, ay hindi sinasabing pangalan at wala rin nakalagay na mga pangalan sa kanilang mga uniforme at wala rin mga plaka ang kanilang sasakyan na ginagamit, private car pa. Iilan lang yung mga mobile daw doon nakaparking doon. Ngunit ang karamihan ay mga private car at ang mga nakasakay, ang mga sakay nito, ay mga naka-uniforme without nameplate. Ngayon, tinatanong natin sa Pangulo natin ng bansa, sino ba yan sila? Baka naman hindi na yan sila mga pulis. Marahil ang mga Pilipino nagtatanong, Mr. President, baka hindi na yan sila mga pulis.
baka mga kuha na yan, mga taong labas na yan na kunwari nagsusuot ng mga uniforme ng pulis, pinapasuot ng uniforme ng pulis para sabihing pulis. Baka ganun ang nangyayari dyan. Kasi kung ganun lang naman, ay masasabi namin mga Pilipino, tila bagang tinuturuan mo na ang mga Pilipino na gumawa ng masama laban sa inyo. At isa pa, itong patuloy niyong panggigipit din sa aming Vice President na si Inday Sara Duterte, Vice President of the Republic of the Philippines, na tinanggalan niyo ng mga security. Ito ba'y karapat-dapat niyong gawin sa kanya? Nakakalimutan mo na ba, Mr. President, kung sino ang nagsakripisyo ng karir bilang politician para lang samahan kayo sa sinasabi mong unity? At nakakalimutan nyo ba, Mr. President, na kung hindi dahil sa kay Vice President Inday Sara, ay hindi ka magiging presidente ng bansa? Nasaan na ba ang mga pangako mo? Sapagkat marami kang pinangako according sa Vice President, marami kang pinangako sa kanya, at marami kayo naging usapan bago siya napapayag na maging vice presidente mo. Nasaan na ang mga pangako mo na yon? At tila bagang kung sino-sinong tao na lang ginagamit mo. Ginagamit ninyo marahil. Ito pagtatanong lang. Kung sino-sinong tao na lang ginagamit ninyo marahil para lang magsampa ng kaso laban sa mga Duterte. Patay na nga na kaso, binasura na nga ng ombudsman. Ngunit, pinabuhay ninyo o binuhay para lang may isampang kaso laban sa mga Duterte. Ikaw ba'y ito Mr. President, nagtatanong lang po kami mga Pilipino, ikaw ba'y nasa wasto ka pa bang pag-iisip? Kaya mo pa ba pamunuan ang ating bansa? Kasi kung hindi na, Mr. President, mas better sa'yo, mag-step down ka na lang bago mangyari ang karasan sa pamagitan ng people power. Kung totoong mahal mo ang bansa na kung saan ka isinilang, at tayo mga Pilipino kung saan tayo isinilang, kung talagang mahal mo ang bansang Pilipinas, mas better, step down ka na lang. Kasi kami mga Pilipino, Mr. President, to be honest with you, hindi na kami naniniwala na ikaw pa ang aming Pangulo. Tagapagsalita ka na lang ng ating bansa. Sapagkat yung sinasabi mo sa huling suna mo na 5,500 flood control projects na tapos na, sabi mo nga, na ginagamit na, sabi mo nga. Ngunit, pinaks ka ng kalangitan. Winarningan ka ng kalangitan na hindi totoo yung mga pinagsasabi mo sa suna mo. Bumaha ang Luzon. Ngayon, inimbestagahan ang nangyari, patsi-patsi lang palang flood control yung sinasabi mo. Mga kababayan, lumabas sa investigasyon na yung palang 5,500 flood control project ay patsi-patsi lang pala yun. Kumbaga, naroon na yun. Naroon na yun din, binuhay nila. Kumbaga, hinulipan nila kung ano yung mga sira
Ayusin nila kung ano yung lusaw na sa pintura, pipinturahan. Yun ang tinatawag na patsi-patsi. Kung sa construction, retouching. Yun ang tawag dyan. Yun ba ang ginastusan nyo ng billions? Ang tanong dyan, nasaan pala yung pondo na yun para doon sa mga flood project mo na yun? So maliwanag pa sa sikat ng araw na yung pondo na billions para doon sa mga flood project mo ay napunta lang pala sa mga bulsa at sa mga bibig ng buaya na mga kasamahan mo. Kasi lumabas sa investigasyon, yung pala retouching lang. Kaya pala bumaha ang Luzon ng ganun kataas na tubig. For the first time of history of the Philippines, binagyo at bumaha ng lagpas tao hanggang inabot pa nga ang building ng Senado. Mr. President, kung yan ang panggigipit nyo sa QGC, kung itinuon mo sa mga project mo na yan, marahil maganda sana ang kakalabasan. Sapagkat ang mga project na yan ay hindi lang millions ang binadget nyo dyan, kundi billions. Kung kami mga mahihirap, yun ang pagpunduhan mo ng billions. Di sana hindi nagugutom ang mga karamihan nating mga kababayang mahihirap. Ikaw naman, Mr. President, napaka-worse mo naman, napaka-presidente talaga. At yung mga secretary ng Vice President na tinanggal ninyo, ano ba plano ninyo dyan, Mr. President? Kasi kung sa mga Pilipino ang tatanungin mo, alam na ng mga Pilipino kung ano ang plano ninyo, kung ano ang strategy ninyo, kung bakit yung 75 mga kapulisan na pinangkukuha nyo from Vice President Office, alam na ng Pilipino kung anong strategy ang gagawin ninyo sa mga iyon, ng mga pulis na iyon. Ito ang mga pagtatanong. Yung bang mga pulis na 75 personas na pulis na kinuha nyo from Vice President Office, yun ba para lang makakuha kayo ng mga impormasyon kung anong ginagawa ng Vice Presidente? Para may maisampa kayong kaso laban sa Vice Presidente? Kasi ang karamihan pala doon, according sa Vice Presidente, sa sulat niya, ay mga pulis pa yon, na mga PSG pa yon na galing pa sa dating Pangulong Duterte. At yun na yun, ibinigay ng Pangulong Duterte sa kanyang anak bilang Vice Presidente para masiguro ng tatay niya ang kaligtasan ng kanyang anak. Yun ba pagkuha ninyo na yun sa pagbawi nyo sa mga tao na yun, sa mga kapulisan na yun? Yun ba ay nag-imbestiga kayo kung anong ginagawa ng dating Pangulong Duterte sa panahon niya para lang makakuha kayo, may maikaso kayo sa dating Pangulo para lang talaban siya ng ikakaso nyo kung ano-ano man yung ikakaso ninyo? Kasi alam nyo naman na ang ICC ay wala naman talagang jurisdiction sa ating bansa. Marahil yun ang plano ninyo eh. Kaya nyo pinagbabawi yung mga mga kapulisan na yun. At ikaw naman, Senator Amy Marcos, naglabas ka pa ng statement
Kisyo kay sinasabi mo, mas better ibalik ang mga security force ng Vice Presidente sapagkat nasa konstitusyon yan na kinakailangan may security ang Vice Presidente. Mas better maibalik ASAP. May pasabi-sabi ka pang ganun. Nung unang araw na binawi yung mga security niya, hindi ka nagsalita. Kung kailan na may mga senador na nagsialma, katulad ni Senador Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla, Senator Bongo, kung kailan umalma sila, nananawagan si Senator Bato na kung sino man sa mga civilians, na mga retire, sundalo, pulis, kung sino man gusto mag-volunteer, walang bayad, bantayan ang Vice Presidente. At nanawagan din si Senator Robin Padilla sa mga dating rebelde na nagsisuko, nagsibalik loob sa gobyerno sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na kumpleto sa mga papilis. Kung kailan sila nanawagan, saka ka magsasangsang dyan sa Senado na sasabihin mong mas better ibalik. Halatado ka naman masyado, Senador Amy. Alam mo, Madam Senador, Manang Amy na lang ka mo, Manang Amy. Alam mo, ikaw ang number 1 na makakumbinsi sa nakakabata mong kapatid ng ang ating presidente na kinakailangan magpa-drug test na siya. Yun ang dapat mo sanang gawin. ASAP yun. Yun ang tinatawag na ASAP. Sapagkat nanganganib na, Senador Amy, to be honest with you, nanganganib na ang katungkulan, ang posisyon ng iyong kapatid. Hindi matatapos ang buwan ito, malamang sa malamang, bababa sa posisyon yan. Kumikilos na ang taong bayan, Senador Amy. Kumikilos na. Marahil hindi mo ito nalalaman. Ngunit sa pamagitan ng pagsasalitang ito, malalaman mo sapagkat nakapalo ako sa iyo. Kaya, mas better pagsabihan mong kapatid mo, kinakailangan magpa-drug test na siya. Yun ang ASAP. Sapagkat kami mga Pilipinong mahihirap, hindi na kami naniniwala na ang kapatid mo pa ang presidente natin. Ang dami ng issue, ang dami ng pagbibintang sa kanya. Ngunit walang humusga. Samantalang, ang KOJC, ang Kingdom of Jesus Christ, si Pastor Kibuloy, hindi kami membro ni Kibuloy ha, kami Pilipino lang, na nakikipatya kung ano ang tama, kung anong mali. Na binibintangan lang naman nila, hindi pa man hinatulan sa korte. Marahil yung ibang kaso niya sa Amerika ay dismiss na according sa kanilang attorney, sa kanilang mga legal counsel. Ilang piraso yan? Ilang tao yung legal counsel ni Kibuloy? Ang daming ebidensya pinakita na yun ay dismiss na sa Amerika. Ngunit sa Pilipinas, binuhay ang kasong yun. Hindi pa nga nasasampa ng kaso sa korte. Hindi pa nahusga ng korte ng Pilipinas. Ngunit kung ituring, wanted na. Ayun, may nakalagay ng mga tarpaulin. Wanted, Kibuloy. Patong, 10 million. Anak ng titing, sabi pa ni Senadora Bong Revilla, anak ng titing. Hindi pa nga nahatulan. Hinusgahan nyo na. Samantalang, yung kapatid mo, hinusgahan ba yung kapatid mo kung ano siya? Oo, sinasabi ng mga tao, siya ay adik, siya ay bangag. Marahil totoo, sapagkat may video na lumabas
na siya ay sumisingot ng ano ba yung siningot niya? Pulbo ba yan o tawas ba yan? Ngunit hindi lahat ng Pilipino ay hinusgahan siya. Hindi lahat ng Pilipino na hinusgahan siya. In fact, binantaan pa kanila ang mga Pilipino kung sino mag-upload o mag-share, ipapakulong Mr. President, mayroon pa ba tayong demokrasya sa ating bansa? Sapagkat pinatunayan lang, Mr. President, ang mga binibintang ng mga makaliwang grupo dati na matatawag naming mga dilawan pa rin. Mga liberal party na binibintangan ang iyong ama. Kesyo kay diktador, kesyo magnanakaw sa kaban ng bayan, kesyo ganit sa posisyon. Pinapatunayan mo lang sa panahon mo ito ngayon Bakit mo to ginagawa sa mga Pilipino, Mr. President? Yun nga, sabi ko nga, marahil hindi ikaw ang presidente namin. Kasi may mga lumalabas sa balita Si Marlica pa lang, ang dami ng video na pinalabas laban sa iyo na yung siya pa'y nandiyan sa tabi ninyo. Doon pa lang, malaking bagay na yun Ngunit, yun hindi pa rin sapat sa mga Pilipino para paniwalaan yun. Ang gusto lang ng mga Pilipino, hindi namin gusto ng mga Pilipino na ikaw ay bumaba sa pisto, Mr. President. Gusto namin matapos mo ang termino mo ng 6 years na ayon sa batas. Yun ang gusto namin. Ngunit, kung ganito lang naman na hindi ikaw ang presidente ng Pilipinas, hindi na ikaw ang binigyan namin ng mandato, na hindi na ikaw ang aming pinagkitiwalaan ng aming mga boto, ay mas better, step down ka na lang talaga. Kung ayaw mo lamang magpa-drug test, ay step down ka na lang. Baka bukas sasabihin nyo naman, sino kayo na sasabi sa akin ng step down? Yan nakikita namin palubog ng palubog ang ekonomiya. Ang magsusuna ka, puro kasinungalingan. Yung 5,500 flood project mo, retouching lang pala. Nagpaniwala ka doon sa sekretary mo nag-report sa'yo. Kung nagawa mo nga gumala sa gitna ng katubigan, nakasakay ka sa truck ng mga sundalo, nagawa mo nga umikot, yung pag-report sa'yo kung sino man nag-report sa'yo na may nagawa na tapos na flood project mo, flood control project, ay hindi mo inikutan. Narinig mo ba yung sigaw ni Senator Villanueva? Narinig mo yung Mr. President? Napakasakit noon. Kung normal ka na tao, kung nasa tama kang pag-isip, talagang matatablang ka ng hiya. Baka nga, bumaba ka sa pisto mo kung nasa normal ka Masakit yun. Yung sinabi ni Senator Villanueva, panoorin mo, Mr. President. At I am sure, napanood mo naman yun yan si Senator Villanueva, hindi matatawar ang prinsipyo niyan. May prinsipyong tao yan. GIL yan. Born again yan.
Pero may prinsipyo yan. Hindi yan kaya bayaran ng pirang prinsipyo niyan. Baka nga si Senator Bong Revilla, pwede pa siguro kung mahina-hina ang prinsipyo ni Senator Bong Revilla. Pero kumpare mo yan eh. Oo nga pala. Oo nga pala. Yung anak pala ni Senator Bong Revilla, nung kinasal pala yun, naalala ko lang, Mr. President, naalala ko lang, ay kumpare pala kayo ni Senator Bong Revilla at magkumari din kayo ni Madam Vice President Inday Sara sapagkat kayo ang ninong at ninang ng anak ni Senator Bong Revilla pala. Ibig sabihin, Mr. President, ang ibig sabihin, traitor ka talaga. Kumari mo yun eh. Kumari mo yun. Si Madam Inday Sara Duterte. Kumari mo yun kasi ninang at ninong nga kayo sa anak ni Senator Bong Revilla. Nakita ko pala noon na nagninong at ninang kayo na lumalakad kayo ni Vice President. Mantakin mo, my God, I hate drug. Sabi pa ng Pangulong Duterte. Ay para na kayo nagsaulian ng kandila ni Madam Inday Sara niyan. Nagawa mong gano'n ninyong tao na kumari mo, yun pa ang tumulong sa'yo. Duterte pa nagbigay ng dignity ninyong mga Marcos. Duterte pa nagpalibing ng tatay mo. Ilang dekada na more than 30 years na nakaburol ang ama mo para lang mahimlay sa tamang himlayan, ginawa ng paraan ng tatay ng kumari mo para lang maibalik ang inyong mga dignity. Tapos, my God, ito pa ang ginanti mo sa kanila? My God, I hate drugs. Naku, kung maalala ito ng mga Pilipino, Mr. President, tiyak, masarap na pakinggan ito. Kumari mo, mantakin mo, tapos, ito ang ginagawa nyo sa kanya. Sasabihin pa ng asawa mo, bad shot siya sa kanya. My God! Sino yung asawa mo, Mr. President? Presidente ba namin yan? Vice President in Republic of the Philippines. Tapos sasabihin lang ng isang individual na tao, bad shot ang vice presidente sa asawa mo. My God! Hindi ba kung nasa normal ka na pag-isip niya, Mr. President, alam ko, mangingilabot ang balahibo mo eh. Mangingilabot ang balahibo. Tayo, mga lalaki tayo, Mr. President, may mga asawa tayo. Ngunit ang asawa natin, kung makikialam sa desisyon natin sa pampublikong desisyon, ay dapat, aywan ko lang sa iyo, Mr. President, kung anong naisip mo. Marahil isang kurot lang sa'yo ng asawa mo, tumataas na kagad ang ilong mo eh. My God, I hate drugs. So balik tayo sa KOGC. Ito panawagan ko sa mga kababayan natin, mga Pilipino. Tulad ng sinabi ko, magandang araw sa ating mga kababayang Pilipino na mangigiting ng mga Pilipino na may pakialam sa usaping politika, may pakialam sa usaping bayan, at may pakialam sa ekonomiya
ng bayan at may pakialam sa mga patuloy na tumataas na mga bilihin ng ating pangunahing binibili tulad ng bigas, gulay, mantika, asin, bitchin, noodles, tuyo, itlog, manindigan na tayo mga kababayan. Manindigan na tayo ayon sa tama na panindigan. Ano ba ang tama na panindigan natin mga Pilipinong, lalo na sa lahat ng Pilipino, sa buong Pilipinas? Ano ba ang ating mga panindigan? Manindigan tayo at isigaw ang pag-step down o ang pagbaba ng ating Pangulo. Sapagkat mga kababayan, kung hahayaan natin ito, tayo rin ang kawawa. Unang maapektuhan, tayong matatanda. Pangalawang maapektuhan, ang ating mga anak. At pangatlong maapektuhan, ang ating mga apo sa mga darating na mga panahon. Instead ng ating apo o mga anak ay makapag-aral ng wasto, hindi na lang mag-aral kasi nga laganap o lipana ang mga masasama sa kalsada. Lalo na sa ating mga anak at mga apo na mga kababaihan na hindi kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili pagdating sa mga masasamang tao na nasa kalsada, nagsilipana. Sapagkat kung nasa tamang pag-isip ang ating presidente, kung nasa tama siyang kondisyon ng kanyang sariling kalooban, hindi sana nagsilipana o nagsibalikan ang mga drug addict, criminals, mandurukot, holdupper, karnapper sa ating bayan. At lalo nang wala sanang malalaking sindikato ngayon sa ating bayan. Sabagay, sabi nga ni Marlica, sila daw yung ayon kay Marlica ito Mr. President, baka kasuhan mo kong libel. Hanapin mo si Marlica. Si Marlica ang nagsabi nito, hindi ako. Sinasabi ni Marlica, mga kababayan, na ito daw ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay protektor ng pugo simula pa noong hindi pa siya presidente at ang asawa niya, si First Lady Lisa Aranita Marcos. Sapagkat daw, ayon kay Marlica, noong natitiyak na during election ito noong natitiyak na daw ng mga sindikato ang kanyang panalo ni BBM, ay nagsidunit na tulad itong pugo, nagsidunit na ng 100 billions para sa kanyang kandidatura. Ayon niyan kay Marlica, may mga ebidensya siyang pinapakita dyan. Kasi ang time niya yun ay sumisigaw pa si Marlica para sa kanila. Nangangampanya pa si Marlica para sa kanila. Kasi loyal nga si Marlica dati sa kanila At nung suna, bago niya binanpal ang pugo, ay 1 week ahead, 1 week before, ay napalitan na pala ang pangalang Pogo, ginawa na palang online gamings.
or internet online gamings. Ang pangalan pala ng Pogo. Kaya pala ang lakas ng loob ni Mr. President nung SUNA na sinabi niya, ang tapang ng boses niya noon eh. Ito yung makasabi niya eh. Ito yung makasabi ng Presidente noon. Naririnig ko ang sigaw ng mga tao, ng taong bayan, ng ating mga kababayan, patungkol dyan sa mga, ano ba yun, hising, katulad ng torture, patayan, dahil dyan sa mga pugo na yan. So, yung mga mga sip-sip sa kanya, mga senador at kongresista, mga bisita nila, nagsitayuan naman, nagsiplakpakan. Then sinabi niya, effective today, lahat ng pugo ay ban. Kaya pala, kasi hindi na pala Pogo ang pangalan. Internet gamings na pala. Protector pala ito according kay Marika. Protector sila. Ang protector dito si ano daw eh? President Bongbong Marcos, First Lady Marcos, Tambaloslos, at yung isa sa DLG, Secretary, yan daw mga protector eh, sabi ni Marlica. Marlica may sabi niyan, hindi ako. Kaya, mas Peter talaga, Mr. President, kung ayaw mo magpa-drug test, step down ka na lang. Siguro naman, ito pagtatanong ng Mr. President, siguro naman, nabawi mo ng gastos mo sa, nabawi nyo na siguro ang gastos doon sa mga paboril nyo sa ama nyo. Sa laki ba ng pira na nawawala sa kaba ng bayan? Eh siguro naman nabawi na siguro yun. Ayan, pagtatanong na Mr. Presidenta. Hindi yung paghusga. Nagtatanong lang po ako. At yung sa KOGC, Mr. President, mas better, lubayan nyo na yan. Ibalik nyo na ang buhay ni Pastor Kibuloy. Litisin nyo sa tamang korte. Yan lang masabi ng mga Pilipino. Hindi kami membro ni Kibuloy. Pilipino, inuulit ko, Pilipino lang po kami nagmamasid sa kalagayan ng ating bansa. At yung KOGC na yan, o si Kibuloy man, kung yung binibintang nyo sa kanya, kung may sapat naman lang na ebidensya yung mga nagbibintang sa kanya, utusan mo sila. Sabihin mo sa kanila, litisin nyo sa korte at isigaw mo, Kibuloy, lumabas ka na dyan, pumunta ka sa sugado. Kung ano mangyari sa iyo, sagot ko. Bigyan mo siya ng garantiya para lumabas. Yan ang tamang desisyon dapat ng isang presidente. Hindi dapat ikaw mismo ang humusga sa isang tao na sabihin mong pugante o wanted na. Na samantalang alam mo naman na hindi pa na siya nahusgahan. Hindi pa siya nalitis sa husgado. Kung may kasalanan siya at yung mga kasama niya, imposible naman yung mga kasama niya hindi magtitistigo sa kanya. Kung dalhin niyo sa korte, imposible naman yun. Alangan naman niya yung mga kasamahan niya, tulad ng binibintang nila sa kanya kay Kibuloy na rape, ng abuso ng mga kababayan niyang membro. Alangan naman yung mga kasamahan niyang ministro, hindi magsasabi ng totoo sa husgado na kung totoo man yung binibintang sa kanya. Siyempre magsasabi ng totoo yun kung ano yung mga paratang sa kanya, sa kay Kibuloy.
Mali. Ako, itong nagsasalita, hindi naman ito abogado. Isa lamang tayo magsasaka at mangingisda at construction boy. Sa akin lang, idaan nyo sa tama. Kung ikaw nga, humihingi ka nga ng proseso, yung sa kaso nyo sa mga tax evasion ninyo, humihingi ka nga ng ng proseso. Yung pa kayong tao na sibilyan na hindi hingi ng proseso. Sa bagay, kung yung ang kuan nyo, yung ang ano nyo, hindi mo nga mapigyan ng komento, ito pa kayo sabi ng mga tao. Kaya, hindi na. Sigaw lang namin, people power. Mga kababayan, isigaw natin, people power sa buong bansa ng Pilipinas. Kinakailangan na natin mag-people power. Inuulit ko mga kababayan, kinakailangan na natin mag-people power alang-alang sa ating Vice Presidente ng ating bansa. Sapagkat ang ating Vice Presidente ng ating bansa, Inday Sara Duterte, ay nanganganib na ang kanyang buhay. Bagamat sinasabi ng MNLF na suportado nilang ating Vice Presidente, sila mismo magbabantay sa ating Vice Presidente at yung mga rebelde na nagbalik loob sa gobyerno, katulad nila kay Eric, ay sila ang magbabantay sa ating Vice Presidente, iba pa rin yung kumplito sa training ang magbabantay sa buhay at seguridad ng ating Vice Presidente. Iba pa rin yun. Yung mga nakapasok ng PMA at nagsigraduate sa paaralang PMA. Kaya, wala tayong ibang gagawin mga kababayan. Kung mahal natin ang ating Vice Presidente, Inday Sara Duterte, kinakailangan mag-people power na tayo. Yun lang mga kababayan at magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala, Pilipinas TV, Bangon Pilipinas TV, Philippine Supporters.